So guys, ano ba tong 6 important things na hindi dapat mawala sa ating tindahan? So, let's watch this. Hello guys! Ayan, time check tayo. Ang oras for today ay 1:41 AM na ng madaling araw. So, gusto ko lang i-share sa inyo, syempre, pagdating sa tindahan, may mga bagay na dapat hindi kailangan mawala dito sa paligid natin. So, ano-ano ba yung mga bagay na to na dapat laging nandyan sa tabi mo or dapat hindi mawala, di ba? So, meron akong anim na bagay na kailangan nandito lagi sa tabi ko. At syempre, pinaka-importante ito sa lahat. Syempre, ang unang-una ko dyan ay dapat talagang hindi mawawala sa atin ang calculator. Yan. Syempre, lalo na kapag maraming binili si customer at hindi natin kayang i-compute sa utak natin. Syempre, minsan, di ba, kapag sunod-sunod na yung bumibili, hindi mo na kayang i-compute sa utak mo. So, kailangan mo talaga ng calculator. So, para sa akin naman, guys, is kahit na konti lang yung binili, make sure ko talaga na gagamit ako ng calculator para hindi pa rin ako magkakamali sa pagsukli natin sa customer. Syempre, hindi natin may iwasan yan. Minsan sobra, minsan kulang. So, para smooth tayo or para okay lagi yung benta natin, di ba? Kailangan natin i-compute yan. So, calculator ang number 1 para sa akin. So, next natin, guys, ay gunting. So, mayroon akong gunting dito, guys. Yan. Ang aking gunting po ay nakatali. Ay. Mayroon akong anting-anting dito. So, ang gunting ko, guys, ay nakatali. Alam nyo ba kung bakit nakatali yung aking gunting? Yan. Kaya nakatali yung aking gunting kasi madalas nawawala kapag hindi po nakatali yung gunting. Syempre, kapag tapos mong maggupit-gupit dyan ng kung ano-ano, syempre, bibili ng shampoo, conditioner, or kape. Ayan, kailangan natin ng gunting. Number 2 sa akin ang gunting. So, hindi rin may iwasan na yung gunting pagkatapos gamitin. Kung saan-saan lang din nakalagay. Kaya ang ending, pag kailangan mo na ulit, nakakalimutan mo na kung saan mo nilapag. Diba? So, next natin, guys, ay number 3 ko ay syempre ang coins. Yan, panukuli. Barya at papel. 100s, 50s, 20s, 100s, yan, 500. So, kailangan natin lagi ng meron tayong bills na panukli, lalo na kung malalaki yung mga binabayad sa atin ng customers. Hindi natin may iwasan 1,000, ganyan. Syempre, ang coins, sino ba ditong nakakaranas ng coins ay nagkakaubusan? So, ang piso ko nga ay konti na lang. Kung makikita nyo, guys, nalagayin ko ng coins. Kung dati-rati, isang balde na maliit, yung lagayin ko ng coins. Ngayon, yan na lang po yung natitira sa akin. So, sa 20s naman, bills, nagkakaubusan din. Malamang hindi lang ako yung nakakaranas ng nauubusan ng bills dito. So, yung 20s kasi konti na lang yung lumalabas. Ang kadalasan ngayon ay 20s na coins, tsaka yan, madalas coins, tsaka 10. Yan, so, kailangan lagi tayong may nakatagong barya. So, minsan naman kasi, pag may topak ako, yan, pag wala ko sa mood, tapos bibili lang ng isang pirasong shampoo, tapos ang pera, 1,000, syempre, what if may ganong customers ka na bumili ng mas malaki dun sa halaga ng binili ng isa? Syempre, sayang din, di ba? Kaya minsan pag wala ko sa mood, hindi ko sinusuklian. Wala akong pamalit, wala akong bariya. Kasi sayang naman, di ba? Kapag mayroong customer na
bumili ng mas marami pa doon sa binili niya. Tapos yung panukli mo, yun na lang talaga. So, next natin guys, number 4, pang-apat ko ay ball pen. So, yan. Lahat naman siguro ng tendera ay hindi mawawala ng ball pen yan. Ball pen sa tabi, kung saan-saan. Siguro ang dami yun ng ball pen na nakalabas. So, sa ball pen naman guys, minsan nagugulat na lang ako, ang dami ko ng ball pen na nakalabas. Diba? Meron ako dun sa cash box kong ball pen. May dalawa ako roon. Meron akong ball pen sa bag. Meron akong ball pen. Yung bag ko po kasi ginagamit kapag umaalis ako dalawa. So, dalawa yun may ball pen. So, pagdating din sa tindahan, makakita ka naman ng ball pen. Minsan naman, hahanapin mo wala ng mga ball pen. So, ang ending, kapag walang makitang ball pen, kukuha sa paninda. O di ba? Ang yaman! Tapos, ang pang-lima ko ay marker. Siyempre, ang marker or price tagger. So, marker, kung hindi ito, pero kasi ito, guys, madalang ko siyang gamitin kasi ang madalas kong gamitin ay yung aking price tag. So, ito yung aking price tag. Yan. Simula nung binili ko to, hindi ko pa siya napapalitan kasi okay pa naman. Okay naman siya kasi wala naman siyang sira. So, ang ano lang nito, magpapalit ka lang ng bala. Ito talaga hindi pwedeng wala ako nito guys kasi kapag in case na mayroong tayong paninda na price increase, yung ganyan katulad ng kape no nakaraan, di ba? Kape, tumaas yan. So, kapag may mga tumataas akong item, nilalagyan ko lang price tag yan para kapag si partner yung bantay dito, hindi na siya tanong ng tanong sa akin. Minsan kasi guys, kahit na alam na yung presyo, tatanong pa rin. So, yan ang problema sa ating mga partner kapag bantay sa tindahan natin, di ba? Kaya, ilang taong ka na bang tendero? Siyempre, di ba, dapat alam mo na. Kaya lang minsan, siyempre, hindi natin maiwasan na magtatanong talaga sila, lalo na kapag sinabi kong, uy, tumaas na yung ganito. O, iba na yung presyo ng ganito. Kaya madalas, nagtatanong din talaga siya. Pero mas okay na po yung nagtatanong kaysa hindi siya magtanong. Baka malay niya, di ba, tumaas na yung presyo. Tapos, minsan kasi, hindi ko na nilalagyan ng tag price yung ibang item. Kasi sa akin kasi kabisado ko na. So, syempre, may ibang nagbabantay. Kailangan talaga meron tayong tag price. Tawag ko sa ay gun tagger yan. Gun tagger or tag price tagger. Di sure. Yan, gun tagger. So, next time i-video ko kung paano magpalit ng bala neto sa loob yan. Kung paano siya gamitin. Yan. So, next natin guys, ang pang-anim ko ay stapler. Siyempre, stapler. Kapag may stapler ka, kailangan meron kang yan, stapler. May stapler ka, diba? Kailangan, siyempre, meron ka namang staple wire. Yan, bala niya. So, eto kasi guys, ginagamit ko to sa mga resibo ko, i-stapler ko, diba? Dati-dati kasi ang gamit namin sa pag-display ng chichirya, hindi stapler ko siya sa karton. Ngayon, nakabili kasi ako sa Shopee ng hanging strips, kaya hindi na ako gumagamit ng stapler sa pag-display ng paninda. So, parang ano na lang siya, secondary things ko na lang siya, ganun. So, next natin, ang last natin ay itong one hole puncher. Ito kasi ginagamit ko to sa pagbutas naman ng chichirya sa mga didi-display ko dito sa harap. So, kapag may mga gusto kayong mga isabit-sabit at kailangan yung butasan, kailangan ko to. Ito kasi naluma na siya guys. Ayan o. Kita nyo, kalawangin na. Simula pag-start ko dito. Ay, hindi. Nabili ko kasi ito nung gumagawa pa ako ng paper bag kasi gumagawa rin ako noon dahil tinitinda ko rin
lalo kapag malapit na yung Pasko. Kapag bare months na, gumagawa na ako ng Christmas bag, yung gift bag yan, gumagawa ko niyan. So next time, i-vlog ko rin po sa inyo or tuturo ko din po sa inyo kung paano gumawa ng gift bag yan. Para sa mga hindi marunong or gustong makatipid, mas maganda kayo na yung gagawa. So, yun lang guys. Sana mayroon kayong nakuhang tips kung ano ba yung mga kailangan sa tindahan na hindi dapat mawala. Sana nakatulong ako sa inyo guys. So, sa mga subscribers ko dyan, thank you po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. And thank you sa panunod po sa aking mga videos. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi po kayong updated sa aking mga